At tubig. Nasa freezer. Close natin. Hello guys! I'm back! And sobrang lamig sa labas. Kasi nga, winter storm guys. And actually, it's not too bad dito sa South Dakota. Kasi, I believe, parang pahapyaw lang yung dito. Yung winter storm, it's Sunday already guys, as I'm filming this. So, yung winter storm is parang papunta na sa East Coast. And the last time I check, parang grabe yung snow sa may Indiana and Kentucky area. Nakita ko lang naman sa mga post ng mga tao dito. So ayun guys, I'm glad na hindi masyadong malala dito, pero malamig pa din. Nakita nyo naman yung kanina, yung video ko sa aming door. Para talagang nasa freezer. So, by the way guys, dahil nga akala ko malala din yung winter storm dito sa South Dakota, bumili ako ng extra na power bank. Kasi nga, may parang warning. Kung sa Bisaya pa, brown out. So, bumili ako ng extra na power bank. Pinaano ko siya kasi may Prime, may Prime membership. So, madali lang siyang dumating. So, ito guys, meron naman akong power bank, pero bumili ako ng isa pa for backup. 10,000 mAh yung binili ko. Same sa yung current ko na power bank. And yung power bank ko na yon is 2 years na yata yun sa akin, o magti 2 years. So, parang hindi na din ganun kaganda yung kanyang performance, pero nagagamit ko pa din. Hindi lang siya parang isang cycle or 1.5 cycle ko na lang siya magamit sa pagcha-charge. So may decline na din. So bumili ako ng isang backup. Ito lang yun guys. Isa lang. Ito yung ibang brand naman kasi yung binili ko 2 years ago is Belkins na yun na brand. And I'm thinking of getting Anchor, pero marami akong nakitang mga negative feedback sa Anchor lately. So sabi ko, try ko yung may highest na rating sa Amazon. So ito yung nabili ko, and naka-sale din to guys nung binili ko. So ayan. Ito yung brand, and it's 10,000 mAh. And ano pala to guys, magnetic na klase ng power bank. Yung isa ko kasi is parang disaksak pa siya. So, ito, ilalapat ko lang to sa likod ng aking cellphone. So, bumili ako ng isa for backup. And pwede ko din itong gamitin sa work. Kasi minsan di ko nadadala yung isa kong power bank sa work. Kasi parang naaanuhan ako sa yung nakadisaksak siya. At least ito, magagamit ko pa din yung phone ko everywhere. Ano ko lang siya sa likod and magcha-charge na siya. So, ayan. Meron siyang Type-C and I forgot kung anong tawag dito na port. USB yata to. Type-C. USB. Ewan ko guys. Basta. So, ito yung binili natin sa Amazon.
tatry ko siya later. By the way guys, I have been busy. Lagi nila ako nagsasabi every vlog kasi nga busy ako sa mga renewal, and natapos ko na yung mga renewal ng aking mga ACLS, BLS, tsaka yung NIH certification ko. Ngayon naman guys, ang pinagkakabisihan ko is application. So, by the way guys, I am officially ending my travel nursing journey for now. Kasi nga guys, ang goal ko is makaalis sa bedside. So ayun. Gusto kong gumawa ng video about yung rason kung bakit ako nag-decide na mag-change ng specialty. Sa mga malalapit sa akin, alam na nila na I'm switching. And by the way guys, since last year pala, na-feel ko na talaga na, alam nyo yun, mafe-feel nyo naman if it's about time na parang, kasi guys, yung experience ko for bedside is since sa Pinas pa. 20 ako nagka-license sa Pinas in 2010. Nag-start ako ng nursing. Na-share ko na talaga yung background ko. 2010, I got my license, yung Philippine nursing license, and then after that, I did like a year and a half, parang ganon. Kasi pahirapan noon mag-apply for a staff role, and kailangan mo ng experience. And nung time ko when I got my license, uso pa noon yung magbabayad ka sa mga trainings mo. So na-experience ko rin guys, and then after nung nagbayad ako ng training ko, nag-volunteer pa ako guys. Yung bigay lang sa akin is food allowance tsaka fare. So ayun guys, medyo matagal-tagal na din ako talaga nag-bedside. And yung officially naging staff ako is back in 2013. So mga 2 years din pala ako na oo. Hindi, 1.5 kasi may 6 months din ako na private duty nurse ako guys. So, more on bedside talaga ako ever since na nagka-license ako sa Pinas. And now that I'm here in the USA, bedside pa din ako guys. So, yung experience ko sa Pinas is step down, 3 years and 5 years in ICU. So, nung nag-apply ako dito, hindi ako nilagay sa ICU kasi sabi nung agency ko, parang ang point nila is mag-start lang daw muna ako sa step down, which is may experience naman ako before ako nag-ICU. So ayun guys, cardiac step down ako nung nasa Nebraska ako, and then nung nag-travel na ako, most of my contracts is step down talaga, and may isa lang yung sa Indiana, yun siya, med-surg telemetry. Yun guys, last year nag-slow down na ako from 48 hours na contract, parati 48 talaga ako guys. I decided to lower it to 36 and see kung gusto ko pa ba talagang magstay sa bedside. So I started it last year, and then end of the year nag-reflect ako. Before pa pala ako reflection, I did day shift, which is yung contract ko ngayon dito sa facility na pinagtatabahuan ko. So, na ako guys, switch to day shift. Kasi ang dami kong change para, alam niyo yun, makapag-decide ako ng final talaga kung gusto ko pa ba mag-bedside. So, ayun guys, finally, I came to a decision na I think I'm gonna step out from bedside for now. And let's see kung iba namang specialty. Although hindi naman siya totally new, kasi nga meron pa din siyang konting bedside, pero siya guys, ibang-iba siya sa nakasanayan ko. So ayun, if you want me to talk about the specialty na in-applyan ko ngayon, which is, yun na yung pinagkakabisihan ko ngayon guys. Kasi nag-sign na ako ng offer. Kasi nga, maganda yung offer sa akin guys. Kasi tiningnan din nila yung aking previous experience sa Philippines, which is 3 years step down, 5 years sa ICU. So, yung pinost nila talaga na rate sa
sa website is nag-exceed ako konti kasi nga sa experience ko. And sinabi din pala sa akin ng manager kung kaya ako napasign talaga guys, kasi sinabi din sa akin ng manager talaga na kung medyo takot ako na mag-handle ng medyo, meron din kasi kaming possibility na makapag-handle ng ICU patients. Meron daw silang gagawin na parang refresher para sa mga staff nila. So, this is a staff role guys, ang aking in-applyan. So, as much as I want to do travel nursing pa rin, kasi okay pa din naman yung pay, but I'm prioritizing my physical health lahat-lahat na. Kasi din guys, di ba na-mention ko before, medyo lumalala yung scoliosis ko. So, I believe na ano siya, na naging worse siya nung palagi akong nagli-lift, yung nagbo-boost ng patient. Minsan kasi meron talagang mga contract na okay yung pay, pero yung trabaho mo naman is parang mas mabigat. So, yun, lumala yung ano ko, yung scoliosis ko. And also, hindi na ako talagang, alam yun, driven na pumunta sa work. Parang feeling ko sobrang familiar na ako sa pagiging step-down unit nurse, step-down travel nurse. So, ayun, I decided to try a different unit, different specialty. And let's see guys, i-update ko kayo kasi kakasign ko lang ng contract and ako guys, this is my last off, pero babalik ako ng 2 days not duty, and then sa 1 off ko, pupunta ako sa kanilang clinic para magpa-medical, and ginagawa ko din yung background check ko ngayon. So ayun guys, yun yung update natin, and I might be more busy sa few weeks. So, kaya din ako nagbibigay ng update. By the way guys, nag-try ako mag-shadow. Parang magaan yung loob ko. Yun yung na-feel ko. So, yun guys, I'm so excited for this new journey sa 2026. And hindi ko siya ma-share pa fully kasi baka may changes bigla. Babalik din pala ako sa travel nursing. But this vlog, I think, February ko na ito ma-upload. So, ayun. Abang-abang na lang kayo sa mga next upload ko. Magbibigay ako ng update siguro sa aking experience sa pagiging staff ulit, sa mga trainings, and i-reveal ko din eventually guys kung ano yung new unit na papasukan natin in the next weeks. Kasi after ng contract ko dito, first week of Feb kasi, matatapos na ako. After guys, ilang days lang akong off. Then, mag-training na ako agad-agad doon sa unit na yun. So, ayan you guys. Mamaya may pupuntahan tayo. Siguro mag-grocery kami. And, di ko alam guys. Pero, i-update ko na lang kayo later kung may ganap. And, tatapusin ko muna itong aking mga gagawin for my employer.